Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, matutunghayan natin ang kakaibang bangungot ni Carl. Isang araw, nagising siya sa isang inabandonang bahay sa Quiapo, walang maalala at puno ng takot. Habang sinusubukan niyang alamin ang nangyari, mas lalo lang siyang nalulubog sa isang mundo ng kadiliman at misteryo na magpapatanong sa inyo, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Carl? Lumabas ako ng bahay at natagpuan ang sarili ko sa isang inabandonang suburban na lugar sa Marikina. Ang mga kalye ay puno ng sirang tindahan, mga sasakyang iniwan sa gitna ng kalsada, at mga bahay na tila bigla ang iniwan. Parang ghost town, walang tao, walang ingay. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang paligid. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mga kaluskos sa likod ko. Bigla akong napalingon at nakita ko ang isang galit na aso na umatake sa akin. Wala akong magawa kundi dumampot ng bato sa gilid ng daan at pinukpok ito ng paulit-ulit. Sa isang bugso ng galit at takot, pinatay ko ang aso. Grabe, hindi ko alam kung saan nanggaling yung lakas na yon. Nang matapos ko ang aso, napansin ko ang mga sugat sa katawan ko. Hindi ko maalala kung saan ko nakuha ang mga ito, pero parang may mga sugat na bago pa ako nagising sa bahay. Parang may naganap na hindi ko maalala. Tumutulo ang dugo ng hayop sa aking kamay. Anong nangyayari sa akin? Bakit ko nagawa ito? Tanong ko sa sarili ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, mas naguguluhan at natatakot sa aking mental na estado at kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Parang lahat ng bagay ay nagiging mas malabo at mas magulo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero kailangan kong magpatuloy. Patuloy akong naglakad hanggang sa makakita ako ng isang aksidente sa kalsada. Isang kotse ang bumangga sa poste at ang driver ay patay na sa loob. Nakakatakot ang eksena, parang eksena sa horror movie. Sinilip ko ang loob ng kotse at nakita ko ang mga papel na nagkalat. May mga dokumento na may pangalan ko, pero hindi ko maalala kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Parang may koneksyon sa akin pero hindi ko matukoy. Sinuri ko ang eksena at sinubukan kong paganahin ang isa sa mga kotse pero nabigo ako. Wala akong magawa kundi magpatuloy sa paglalakad. Parang walang katapusan ang paglalakbay na ito. Sa wakas nakarating ako sa isang inabandonang convenience store. Pumasok ako at nakita ko si Edna, isang babaeng nagtatago sa likod ng mga estante. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya. Mukha siyang takot at naguguluhan din. Bago pa man siya makasagot, isang grupo ng mga survivor ang dumating at binaril si Edna. Agad akong nagtago, natatakot at naguguluhan sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Habang nagtatago, narinig ko ang mga pag-uusap ng grupo. "Kailangan nating mag-ingat, marami pang kagaya niya dito," sabi ng isa sa kanila. Kailangan kong malaman kung sino sila at kung anong nangyayari. Pero paano? Takot na takot ako, pero kailangan kong malaman. Nagdesisyon akong sundan ang grupo ng mga survivor mula sa malayo. Habang pinapanood ko sila, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon kay Pia, isa sa mga miyembro ng grupo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na maniwalang matutulungan ako ni Pia. Habang sinusundan ko sila, napansin ko ang mga kakaibang marka sa mga pader ng mga bahay. Parang may mga simbolo na hindi ko maintindihan, pero pakiramdam ko ay mahalaga ang mga ito. May kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na maniwalang matutulungan ako ni Pia. Sinulat ko ang mensahe sa isang piraso ng karton gamit ang dugo mula sa aking sugat at naghintay sa likod ng isang puno para sa grupo na lumabas. "Pia, tulungan mo ako," bulong ko habang hinahawakan ang karton na may mensahe.
Umaasa akong mapansin niya ito at maalala ako. Habang lumalapit sila, nakita ko ang takot sa mga mata ni Pia. Pero may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na maniwalang matutulungan niya ako. "Sino ka?" tanong ni Pia habang tinitingnan ang mensahe. "Bakit mo ako kilala?" Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya, pero nararamdaman ko na kailangan kong magtiwala sa kanya. Nagpatuloy akong sumunod sa kanila, umaasang makakahanap ako ng sagot sa mga tanong ko. Nang makita ni Pia si Carl, agad niyang nakilala ito bilang kanyang asawa. "Carl, ikaw ba yan?" tanong niya habang lumalapit. Sa kabila ng babala ng iba pang mga survivor, lumapit siya kay Carl. "Pia, lumayo ka," sigaw ng isa sa kanila. Sa kanyang paglapit, nagulat si Carl sa kanyang sariling reaksyon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at inatake si Pia. Pinatay ito sa isang bugso ng hindi mapigilang instinct na kumain ng laman. Habang nangyayari ito, biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng aming masayang buhay magkasama. Pero huli na ang lahat, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. "Pia, hindi!" sigaw ni Carl habang sinasaksak ang kanyang mga ngipin sa laman ni Pia. Ang iba pang mga survivor ay nagulat at nagtakbuhan. Iniwan si Carl na naguguluhan at puno ng dugo ni Pia. Ang kanyang mga alaala ay nagsimulang bumalik, ngunit huli na ang lahat. "Anong nagawa ko?" tanong ni Carl sa sarili habang hawak ang katawan ni Pia. Ang mga alaala ng kanilang buhay magkasama ay bumabalik sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya at kung paano niya magagawang bumalik sa dati. Nako mga kaibigan, ang hirap talagang magkwento ng ganito pero kailangan ko itong ilabas. Nagsimula ang lahat nung nagising ako sa isang lumang bahay sa Quiapo, Manila. Ang lamig-lamig at litong-lito ako. Hindi ko maalala kung sino ako o paano ako napunta doon. Ang bahay, grabe, parang inabandona na. May mga bakas ng pagmamadaling pag-alis at mga mantsa ng dugo sa sahig at pader. Pero hindi ako nasugatan. Nahihirapan lang akong igalaw ang aking mga kalamnan at malabo ang aking alaala. Iniisip ko baka nalason ako o nagkaroon ng allergic reaction. Pero wala namang malinaw na sagot sa mga tanong ko. Ang tanging alam ko, kailangan kong makaalis sa lugar na iyon. Umalis ako sa bahay at natagpuan ang sarili ko sa isang inabandonang suburban na lugar sa Marikina. Habang naglalakad ako sa mga kalye, napansin ko ang mga senyalis ng kaguluhan at pag-abandona, mga sirang tindahan, mga sasakyang iniwan sa gitna ng kalsada at mga bahay na tila bigla ang iniwan. Nakasalubong ako ng isang galit na aso na biglang umatake sa akin. Sa isang pugso ng galit at takot, pinatay ko yung aso gamit ang isang bato habang tumutulo ang dugo ng hayop sa aking kamay. Lalo pang nagtatanong ako sa aking mental na estado at kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Patuloy akong naglakbay at nakakita ng isang aksidente sa kalsada. Sinuri ko yung eksena at natagpuan ang isang patay na driver sa loob ng isang kotse. Sinubukan kong paganahin ang isa sa mga kotse pero nabigo ako. Dahil dito, nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa isang inabandonang convenience store. Sa loob, nakita ko si Edna, isang babaeng nagtatago sa likod ng mga istante. Bago pa man ako makalapit, isang grupo ng mga survivor ang dumating at binaril si Edna. Agad akong nagtago, natatakot at naguguluhan sa aking nasaksihan. Nagdesisyon akong sundan yung grupo ng mga survivor mula sa malayo. Habang pinapanood ko sila, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon kay Pia, isa sa mga miyembro ng grupo. May kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na maniwalang matutulungan ako ni Pia. Sumulat ako ng mensahe sa isang piraso ng karton gamit ang dugo mula sa aking sugat at naghintay sa likod ng isang puno para sa grupo na lumabas. Habang lumalapit sila, umaasa akong mapansin ni Pia ang aking mensahe at maalala ako. Nang makita ni Pia ako, agad niyang nakilala ito bilang kanyang asawa.
Sa kabila ng babala ng iba pang mga survivor, lumapit siya sa akin. Sa kanyang paglapit, nagulat ako sa aking sariling reaksyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko at inatake ko si Pia. Pinatay ito sa isang bugso ng hindi mapigilang instinct na kumain ng laman. Ang iba pang mga survivor ay nagulat at nagtakbuhan. Iniwan ako na naguguluhan at puno ng dugo ni Pia. Ang aking mga alaala ay nagsimulang bumalik, pero huli na ang lahat. At dito mga kaibigan, lumipat ang kwento sa perspektibo ni Pia. Ang mundo pala ay nakakaranas ng isang apocalypse na dulot ng genetic switch na nagiging zombie ang mga tao. Si Pia ay nabubuhay kasama ang isang grupo ng mga tao na nagtatago mula sa mga zombie. Hanggang sa makita niya ako ang kanyang asawa na naging zombie na. Carl, mahal kita, bulong ni Pia habang iniisip ang aming nakaraan. Pero alam ko na hindi na ikaw ang nasa harap ko ngayon. Sa kabila ng alam na panganib, lumapit si Pia sa akin umaasa na may natitira pang bahagi ng kanyang asawa sa loob ng halimaw. Carl, nandito pa ba ang mahal kong asawa? Tanong ni Pia habang lumalapit. Pero siya ay pinatay ko. Bumalik ang naratibo sa akin na napagtanto na ako ngayon ay bahagi na ng zombie apocalypse na katakdang ikalat ang impeksyon at magdala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Wala na akong magagawa, sabi ko habang naglalakad sa mga kalye. Ako na ngayon ang halimaw na kinatatakutan ko. Nagtapos ang kwento sa paglalakad ko sa paghahanap ng mga bagong biktima. Dala ang matinding gutom at ang walang katapusang pagnanasa na kumain ng laman. Mga kaibigan, ang kwento ni Carl ay nagpapakita na minsan ang mga alaala at pagmamahal ay hindi sapat para labanan ang kadiliman sa loob natin. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na bangungot ay ang inyong realidad.